Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba to? Minsan sa buhay, may mga taong mahal na mahal natin. Pero darating yung punto na kailangan mong lumayo. Hindi dahil ayaw mo na sa kanila. Hindi dahil galit ka. Kundi dahil sa loob mo, alam mong kapag nanatili ka pa, parang ikaw naman yung unti-unting nauubos. Ang hirap, no? Lalo na kung sanay kang ikaw yung laging nag-iintindi. Ikaw yung laging nagpapatawad. Ikaw yung laging nag-a-adjust para lang hindi masira ang relasyon. Pero may isang tanong na madalas hindi natin tinatanong sa sarili natin. Hanggang kailan? Hanggang kailan ka magtitiis? Hanggang kailan mo ipipilit yung sarili mo sa lugar kung saan parang hindi ka na pinapahalagahan? Hanggang kailan mo ipaglalaban yung relasyon na parang ikaw na lang yung lumalaban? Sa totoo lang, maraming tao lalo na yung nasa edad na medyo marami ng pinagdaanan sa buhay ang dumadaan sa ganitong sitwasyon. Pwedeng kaibigan, pwedeng kapamilya, pwedeng relasyon. Minsan nga kahit matagal na kayong magkasama, bigla mong mararamdaman na parang hindi na healthy yung connection ninyo. At doon pumapasok yung isang mahirap pero mahalagang desisyon. Yung paglayo. Hindi dramatic na paglayo. Hindi yung may sigawan. Hindi yung may malaking eksena. Minsan, ang paglayo tahimik lang. Parang unti-unti kang umaatras. Parang isang hakbang palayo para hindi na tuluyang masira yung sarili mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano ka magiging matatag sa paglayo. Paano ka lalayo ng hindi puno ng galit. Paano ka lalayo ng hindi sinisira yung dignidad mo. At higit sa lahat, paano ka lalayo ng hindi nawawala yung respeto mo sa sarili mo. Kasi ang totoo, hindi lahat ng paglayo ay kahinaan. Minsan, yun ang pinakamatapang na desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Alam mo, may isang simpleng bagay na kailangan munang maintindihan ng isang tao bago siya maging matatag sa paglayo. At ito yung unang katotohanan na madalas ayaw nating tanggapin. Hindi lahat ng relasyon ay meant na tumagal habang buhay. Masakit pakinggan pero totoo. May mga taong darating sa buhay mo para turuan ka lang ng isang aral. May mga taong makakasama mo sa isang chapter ng buhay mo, pero hindi sa buong libro. Isipin mo na lang parang biyahe sa bus. May mga pasahero na sasakay kasabay mo sa simula. Magkukwentuhan kayo, tatawanan ninyo ang mga bagay-bagay, parang ang sarap ng samahan. Pero darating ang isang terminal kung saan kailangan nilang bumaba. Hindi dahil nag-away kayo, hindi dahil may mali. Talagang doon lang hanggang doon ang biyahe nila sa buhay mo. Pero ang problema sa atin minsan, pinipilit nating hawakan yung mga taong dapat nang bumaba sa bus ng buhay natin. Kapit na kapit tayo. Kahit nasasaktan na tayo. Kahit napapagod na tayo. At kapag dumating yung punto na kailangan mo nang lumayo, ang unang kalaban mo hindi yung ibang tao. Ikaw mismo, yung konsensya mo, yung mga tanong sa isip mo. Tama ba itong ginagawa ko? Masama ba akong tao kung lalayo ako? Selfish ba ako kung pipiliin ko naman yung sarili ko? Kung naranasan mo na yung mga tanong na yan, normal lang yan. Ibig sabihin may puso ka. Ibig sabihin marunong kang magmalasakit. Pero tandaan mo ito. Ang paglayo para protektahan ang sarili mo ay hindi pagiging masama. Self-respect yan. May isang kwento akong naalala tungkol sa isang kaibigan ko. Matagal siyang nasa isang friendship na parang siya na lang yung nagbibigay. Siya yung laging nakikinig sa problema. Siya yung laging tumutulong kapag may kailangan. Pero kapag siya naman ang may problema, parang walang oras ang mga kaibigan niya. Hanggang sa isang araw, napagod siya. Hindi siya nagalit, hindi siya nagdrama. Unti-unti lang siyang tumahimik. Unti-unti siyang tumigil sa pagiging available sa lahat ng oras. At alam mo kung ano ang sinabi sa kanya ng isa sa mga kaibigan niya. Parang nagbago ka na. Ngumiti lang siya. Sabi niya, hindi ako nagbago. Napagod lang akong maging taong palaging nandyan para sa lahat. Pero walang nandyan para sa akin. Minsan ganun talaga. Kapag nagsimula kang maglagay ng boundaries, may mga taong iisipin na nagbago ka. Pero sa totoo lang, hindi ka nagbago. Natuto ka lang. Natuto kang igalang yung sarili mong oras. Natuto kang igalang yung sarili mong emosyon. Natuto kang hindi ibigay lahat ng enerhiya mo sa mga taong hindi naman marunong magpahalaga. At dito pumapasok yung isang mahalagang mindset kung gusto mong maging matatag sa paglayo. Kailangan mong tanggapin na hindi mo kontrolado kung paano ka iintindihin ng ibang tao. Kapag lumayo ka, may mga taong magsasabi na nagbago ka. May mga taong magsasabi na lumaki na ang ulo mo. May mga taong mag-iisip na masyado ka ng sensitive. At minsan, kahit anong explain mo, hindi pa rin nila maiintindihan. Pero alam mo kung ano ang isang simpleng katotohanan sa buhay.
Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat ng tao. Hindi lahat ng tao ay may karapatang maintindihan ang mga desisyon mo. Kung ang paglayo mo ay para sa kapayapaan ng isip mo, sapat na dahilan na yon. Sa totoo lang, maraming tao ang natatakot lumayo hindi dahil hindi nila kaya, kundi dahil natatakot sila sa sasabihin ng iba. Yung hiya, yung guilt, yung pakiramdam na parang may utang ka sa relasyon na yon. Pero isipin mo ito, kung ang isang relasyon ay paulit-ulit kang sinasaktan, pinaparamdam na hindi ka sapat o inuubos ang lakas mo, bakit parang ikaw pa ang may kasalanan kapag pinili mong protektahan ang sarili mo? 'Di ba parang baliktad? Kaya kung gusto mong maging matatag sa paglayo, kailangan mong matutong makinig sa isang bagay na madalas nating binabaliwala. Yung inner voice mo. Yung tahimik na boses sa loob mo na nagsasabing, pagod na ako. Hindi yan kahinaan. Signal yan. Signal na may kailangan ng baguhin sa buhay mo. Minsan kasi ang buhay parang bahay, may mga bisita na welcome. Pero may mga bisita rin na kapag masyado ng matagal, nagsisimula ng magulo ang bahay mo. Kapag dumating sa ganong punto, hindi ka masamang tao kung sasabihin mong, hanggang dito na lang. Hindi mo kailangang magalit. Hindi mo kailangang magtanim ng sama ng loob. Pwede kang lumayo ng may respeto. Pwede kang lumayo ng may katahimikan. At pwede kang lumayo ng buo pa rin ang puso mo. Pero syempre, hindi ibig sabihin na madali yon. Ang paglayo sa mga taong naging parte ng buhay mo ay parang pagbitaw sa isang bagay na matagal mong hinawakan. May lungkot, may panghihinayang, minsan may guilt. At sa mga sandaling iyon, may isang bagay na kailangan mong matutunang gawin kung gusto mong manatiling matatag. Matutong tanggapin na ang paglayo ay hindi pagtatapos ng halaga mo sa buhay ng ibang tao, kundi isang paalala na may halaga ka rin sa sarili mong buhay. Kasi minsan, ang problema hindi yung paglayo mismo. Ang mas mahirap ay yung pakiramdam pagkatapos mong lumayo. Yung tahimik na gabi na bigla mong maiisip yung mga alaala. Yung mga tanong na pumapasok sa isip mo tulad ng, tama ba talaga ang ginawa ko? At kung dumaan ka na sa ganitong sitwasyon, alam mo kung gaano kabigat yung pakiramdam na iyon. May halo siyang lungkot, panghihinayang, at minsan konting guilt. Pero may isang bagay na mahalagang maintindihan mo dito. Ang lungkot na nararamdaman mo pagkatapos mong lumayo ay hindi ibig sabihin na mali ang desisyon mo. Minsan, ibig sabihin lang niyan, tao ka. Normal lang na malungkot kapag may mga taong nawawala sa araw-araw mong buhay. Kahit pa alam mong kailangan mo nang lumayo para sa sarili mong kapayapaan. Isipin mo na lang parang isang halaman. Kapag napansin mong hindi na ito lumalaki sa isang paso, minsan kailangan mo itong ilipat sa ibang lugar. Hindi dahil ayaw mo na sa halaman, kundi dahil gusto mong mabuhay ito ng mas maayos. Ganon din sa buhay natin. Minsan kailangan mong ilayo ang sarili mo sa mga sitwasyon o tao na hindi na nakakatulong sa paglago mo. At dito pumapasok yung isang mahalagang bagay na madalas nakakaligtaan ng maraming tao kapag lumalayo sila. Hindi sapat na lumayo ka lang. Kailangan mo ring matutong panindigan ang desisyon mo. Kasi sa totoo lang, may mga araw na babalik yung temptation. May mga sandali na parang gusto mong bumalik sa dati dahil mas pamilyar doon. Kahit alam mong doon ka nasasaktan. Parang comfort zone. Kahit masakit, sanay ka na kasi. Pero tandaan mo ito, hindi lahat ng pamilyar ay mabuti para sa'yo. Minsan yung mga bagay na nakasanayan mo na ang siyang pumipigil sa'yo para maging mas maayos ang buhay mo. May kilala ako na matagal na nasa isang relasyon na puno ng drama. Halos araw-araw may away, halos araw-araw may sama ng loob. Pero kahit ganon, ayaw niyang umalis. Tinanong ko siya minsan, bakit ka pa nandyan kung lagi ka namang nasasaktan? Tahimik siya sandali. Tapos sabi niya, kasi nasanay na ako. Ang totoo, maraming tao ang nananatili sa maling lugar hindi dahil mahal pa nila, kundi dahil natatakot sila sa pagbabago. Natakot sila sa katahimikan, natakot sila sa bagong simula. Pero alam mo kung ano ang hindi natin madalas napapansin. Yung katahimikan na kinakatakutan natin, minsan yun pala ang kapayapaan na matagal na nating hinahanap. Kapag lumayo ka sa mga taong laging nagdadala ng gulo sa buhay mo. Sa una parang ang lungkot, parang may kulang. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na may ibang nangyayari. Mas tahimik na ang isip mo. Mas magaan ang pakiramdam mo. Mas may space ka na para sa sarili mo. Parang biglang may hangin na pumapasok sa isang kwarto na matagal nang sarado. At doon mo marirealize na minsan, hindi pala natin kailangan ng mas maraming tao sa buhay natin. Ang kailangan natin ay mas maraming kapayapaan. Pero may isa pang mahalagang bagay na kailangan mong matutunan kapag pinili mong lumayo. Matutong huwag magdala ng galit.
Kasi kapag lumayo ka nga sa isang tao pero dala-dala mo naman ang sama ng loob, parang hindi ka rin talaga nakalayo. Bit-bit mo pa rin sila sa isip mo, bit-bit mo pa rin sila sa puso mo. At ang totoo, mabigat yon. Hindi ibig sabihin na kailangan mong kalimutan agad ang lahat ng nangyari. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong magpanggap na okay lang ang lahat. Ang ibig sabihin lang nito ay unti-unti mong pinapalaya ang sarili mo sa bigat ng galit. Isipin mo na lang na parang may dala kang backpack. Kapag puno ito ng galit, sama ng loob at resentments, bawat hakbang mo sa buhay magiging mabigat. Pero kapag natutunan mong bitawan ang mga iyon, mas gagaan ang paglalakad mo, hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. At dito nagiging mas malinaw ang isang simpleng katotohanan. Ang pagiging matatag sa paglayo ay hindi tungkol sa pagiging malamig na tao. Hindi ito tungkol sa pagiging walang pakialam. Ang pagiging matatag sa paglayo ay tungkol sa pagiging sapat na matalino para piliin ang kapayapaan kaysa sa gulo. Minsan kasi akala ng iba, kapag lumayo ka ibig sabihin wala ka ng pakialam. Pero sa totoo lang may mga paglayo na ginagawa ng mga taong sobra pa ring nagmamalasakit. Lumayo sila hindi dahil gusto nilang sirain ang relasyon, kundi dahil alam nilang kapag nanatili pa sila, lalo lang itong masisira. Minsan ang pinakamagandang paraan para mapanatili ang respeto sa isa't isa ay ang magbigay ng distansya. Parang dalawang tao na parehong pagod na sa pagtatalo. Imbes na magpatuloy ang sugatan na salita, mas pinili na lang na manahimik at umatras. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil pinili nilang maging mas mahinahon. At kung tutuusin, hindi lahat ng laban sa buhay kailangan mong ipanalo. May mga laban na ang tunay na panalo ay yung desisyon mong hindi na lumaban. Yung desisyon mong umatras. Yung desisyon mong piliin ang katahimikan kaysa sa walang katapusang gulo. Habang tumatagal, mapapansin mo na ang paglayo ay hindi pala tungkol sa pagkawala ng tao sa buhay mo. Mas tungkol ito sa pagbabalik mo sa sarili mo. Sa pagbabalik mo sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Sa pagbabalik mo sa kapayapaan na matagal mong isinantabi para lang mapasaya ang ibang tao. At habang mas natututo kang pahalagahan ang sarili mo, mas nagiging malinaw din sa'yo kung anong klaseng mga tao ang gusto mong manatili sa buhay mo. Yung mga taong hindi kailangang pilitin. Yung mga taong marunong rumespeto sa boundaries mo. Yung mga taong hindi ka pinaparamdam na kailangan mong ubusin ang sarili mo para lang manatili sila. Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na relasyon, mapakaibigan man o pagmamahal, hindi ka dapat pinapahirapan na maging ikaw. Hindi mo dapat kailangang ipilit ang sarili mo para lang tanggapin. At habang unti-unti mong tinatanggap ang katotohanan iyon, doon nagsisimula ang mas malalim na lakas sa loob mo. Yung lakas na kayang maglakad palayo nang hindi natitinag ang respeto mo sa sarili mo. At kapag umabot ka na sa puntong iyon sa buhay mo, may kakaiba kang mararamdaman. Hindi na siya yung bigat na dati mong dala. Hindi na siya yung pakiramdam na parang may kulang sa araw mo. Sa halip, mapapansin mo na parang may bagong espasyo sa buhay mo. Isang espasyo na dati ay punong-puno ng stress, drama o pag-aalala. Pero ngayon tahimik na. At doon mo unti-unting marirealize ang isang simpleng katotohanan na maraming tao ang matagal bago maintindihan. Ang paglayo ay hindi palaging pagkawala. Minsan ito ang simula ng pagbalik mo sa sarili mo. Alam mo, may mga tao na kapag lumayo ka sa kanila, parang gusto nilang iparamdam sa iyo na ikaw ang may kasalanan. May mga taong magtatanong, bakit bigla kang nawala o kaya bakit parang hindi ka nakatulad ng dati? At sa mga sandaling yon, madaling mahulog ulit sa guilt. Madaling isipin na baka dapat bumalik ka na lang sa dati para walang masabi ang ibang tao. Pero isipin mo ito sandali. Kung ang pagbabalik sa dati ay nangangahulugan na babalik ka rin sa parehong sakit, parehong pagod, at parehong gulo, sulit ba talaga? Kasi minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay ito. Hindi lahat ng relasyon kayang ayusin ng pagmamahal lang. Kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka pa kaunawain, kung ang isang relasyon ay paulit-ulit na inuubos ang pagkatao mo, darating talaga ang oras na kailangan mong pumili. At ang pagpili sa sarili mo ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagiging responsable sa sarili mong buhay. Minsan kasi akala natin ang pagiging mabuting tao ay yung lagi tayong nagsasakripisyo para sa iba. Pero may hangganan din yon. Kapag sobra na, hindi na yon kabaitan. Pagpapabaya na yon sa sarili. At ang totoo, kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mo, doon din nagbabago ang kalidad ng mga taong pumapasok sa buhay mo. Dahil ang mga taong marunong rumespeto sa sarili nila, kadalasan sila rin yung marunong rumespeto sa iba. Hindi nila kailangang kontrolin ka.
Hindi nila kailangang ubusin ang enerhiya mo para lang manatili sila sa buhay mo. Ang mga ganitong tao, natural lang ang samahan. May respeto, may espasyo, may kapayapaan. At kapag naranasan mo na ang ganitong klaseng relasyon, mapakaibigan man o pagmamahal, bigla mong maiintindihan kung bakit kailangan mong dumaan sa mga paglayo na iyon. Dahil kung hindi ka natutong lumayo sa mga maling tao, mahihirapan kang bigyan ng puwang ang mga tamang tao. Parang kwarto na punong-puno ng lumang gamit. Kahit may bagong darating na maganda at kapakipakinabang, wala nang mapaglalagyan. Kaya minsan, kailangan mong maglinis. Kailangan mong magbitaw. Hindi dahil wala nang halaga ang mga lumang bagay, kundi dahil may bagong yugto na naghihintay sa buhay mo. At habang patuloy kang naglalakad sa bagong yugto na iyon, mapapansin mo na mas nagiging matatag ka na. Hindi dahil hindi ka na nasasaktan, kundi dahil mas malinaw na sa'yo kung ano ang deserve mong trato mula sa ibang tao. Mas malinaw na sa'yo kung anong klaseng enerhiya ang papayagan mong manatili sa buhay mo. Hindi ka mahina, sa totoo lang napakalakas mo. Hindi madali ang pagbitaw sa mga taong naging parte ng buhay mo. Hindi madali ang magsimula ulit. Hindi madali ang piliin ang sarili mo lalo na kung sanay kang inuuna ang iba. Pero bawat hakbang na ginagawa mo palayo sa gulo, ay hakbang papunta sa mas maayos na buhay. Bawat desisyon na pinipili mo ang kapayapaan kaysa sa drama, ay patunay na natututo ka ng mahalin ang sarili mo sa tamang paraan. At tandaan mo ito, hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat ng tao kung bakit ka lumayo. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang buong mundo na tama ang desisyon mo. Ang mahalaga ay alam mo sa sarili mo kung bakit mo yun ginawa. Isang chapter na nagturo sa iyo kung paano maging mas matatag, mas matalino, at mas maingat sa kung sino ang pinapapasok mo sa puso mo. At kung may isang bagay akong gustong iwan sa isip mo ngayon, ito iyon. Ang tunay na lakas ay hindi lang nakikita sa mga laban na pinipili mong harapin. Minsan, ang tunay na lakas ay makikita sa mga laban na pinipili mong iwanan. Kung umabot ka hanggang dito sa video, gusto kong marinig ang kwento mo. Naranasan mo na ba yung punto sa buhay na kailangan mong lumayo para sa sarili mong kapayapaan? Ano ang pinakamahirap na parte ng paglayo para sa'yo? At kung ang video na ito ay nakatulong kahit papaano sa'yo, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa buhay, relasyon, at kung paano tayo magiging mas matatag sa mga pagsubok na dumarating. At bago tayo magtapos, gusto kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Hindi man palaging madali ang paglalakad palayo sa mga bagay na minsan mong minahal. Pero kung ang direksyon na iyon ay papunta sa kapayapaan ng isip mo, papunta sa respeto sa sarili mo, at papunta sa mas maayos na bersyon ng buhay mo, ibig sabihin tama ang landas na tinatahak mo. Magpatuloy ka lang. Mas marami pang magagandang bagay ang naghihintay sa iyo sa unahan.